Sinabi ko bang patay ka? Oh, yan po ang sagot ni Maharlika mga kababayan. Dito sa press release si PBBM na fake news daw ang nagpapakalat mga kababayan na dinala sila ng ospital ng kanyang asawa. Sabi ni Maharlika, sinungaling! Oh, totoo naman daw talaga mga kababayan na dinala talaga sa ospital. Pero hindi nila sinabi nitong si Maharlika na 50-50 o nakaratay o something na mamamatay na. Kahirapan lang huminga dahil lagi pag-away sa kanyang asawa na si Admiral na natamaan sa ulo na dumugo. Oh. At isa pa mga kababayan, sino ba naman ang aamin dyan, di ba? Kahit pa i-deny nila mga kababayan na hindi sila dinala ng ospital, hindi sila in-airlift, walang nangyaring komosyon. Ay isa lang po ang hindi nila madidinay, hindi sila nagpakita ng buong araw kahapon. At bakit nga ba? Oh, see? Dahil ayon dito kung Maharlika, totoo ngang nahirapang huminga dahil sa away nila eh. Madali lang naman niyang lapatan yung nahirapan ka sa paghinga. Baka matapos dinala sa ospital okay na ang kanyang paghinga bakit pa siya mananatili sa ospital? Di ba ang sabi nga ni Maharlika na nag-aantay na lang ng discharge para ilipat doon sa Batangas para doon na mag-rest? Oh, meaning, i-discharge, okay na. Oh, sinabi yan ni Maharlika, sabi ng kanyang puting ahas. So meaning mga kababayan, kahapon pa lang ay okay na siya dahil dinischarge siya eh. Pero naninindigan ito si Maharlika mga kababayan na totoo ang intel mga kababayan at hindi lang po daw yun patibong. See? Dahil hindi nila madidinay na buong araw kahapon hindi siya nagpakita. Panoorin po natin ha. May mga nagsasabi, fake news ka, Maharlika, kasi buhay. Oh, yung mga loyalist tayo mga kababayan nagsisilundagan dahil sabi na, na fake news sila. Fake news daw, fake news. Ang sagot namin, aamin ba? Siyempre, yan ang natural na sasabihin nila, i-deny nila. Pero hindi nila ma-deny kung bakit nawala si Apo Lakay ng buong araw kahapon. Makes sense ba? Okay, hindi ko naman sinabing patay na. Hindi ko sinabing patay na. Okay, hindi po fake news na na-lift si Magag Jr. mula sa Malacanang. Totoo, kasi ang ating A1 information not only sa Malacanang, kundi meron din tayo nasa ospital. Pati ospital, mayroong puting ahas mga kababayan. Tawagan nga natin kaibigan natin sa St. Luke's. Saan bang St. Luke's yan? Hello? Mamaya na later. Kaya nga kung patalinuhan ang labanan, mga kababayan, ang pag-aanalisa, hindi rin totoo na ito ay fishing expedition or gusto lang nilang mahuli ang puting ahas. That's no-no. Okay? No. Dahil bago ako nagsalita, si Jason sa muna ang nag-share. So, para ma-verify ko, hindi muna ako nag-react kasi I know maraming mga reliable sources. Tapos ang sabi ni PBBM, do I look sick? Kulang na lang mga kababayan sabihin natin, oo. Para kang, na PBBM, may sakit, di ba? Grabe nga ang foundation mga kababayan na para ng Happy Foundation Day o palakpakan. Grabe, ang kapal ng foundation ni PBBM mga kababayan at saka bukang may-ari po ng bakery dahil puno ng arena ang mukha. Puti. Para siguro matakpan ang stress sa kanyang mukha. Si Manong J. So, naghanap ako ng aking sariling puting ahas na totoo ba itong mga eksena. Totoo ba? Right? Pang matalinuhang analysis. Ang sabi ni Bangag Jr., mga kababayan, na bigla siyang lumabas, na bigla siyang nagpa-interview, di ba? Bigla siya kunwari, nagbisi-bisihan after almost 2 days. Nawala kahapon, biglang bisi-bisihan. Yan ang napakalaking katanungan mga kababayan. Dapat sana, kahapon siya busy, di ba? Onslaught of the aftermath ng bagyo. Nawala. Nawala siya, tinatanong niyo siya, di ba? Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang bangag? Dahil sa kasagsagan ng baha. Anong ginawa niya? Ang sabi niya, ngayon, di ba? Grabe, press con dito, press con doon. Sakay ng chopper, airlift. Kung ginawa mo yan kahapon, hindi ka na masyadong busy. Dahil okay na ang paghinga niya ngayon mga kababayan dahil nahuli na si Alice Guo. Isa yun sa mga accomplishment na sinabi niya. Problema lang natin proud na proud siya dahil nahuli na. Na ang nakahuli ay taga Indonesia. Hangin.
malakas ang hangin. Ay, Problema daw sa bagyo ay ang kunyari, hangin. Hindi, nasa Congress tayo. Kunyari tayo yung mga matitinong kongresista. Kasi yung mga kongresista ngayon, mga bangag. Kunwari, ikaw si J.J. Suarez. Balik Ay, hindi. Ungas yun eh. Barcoleta na lang. kanyo yung sinabi ko kagabi. Ayon sa ating source, papunta sa St. Luke's. Ang eksaktong sinabi ng puting ahas at nirelay ko sa inyo, may injury din si Lisa Tanas sa head. Oh, di? Wala. Tapos sabi nga dito, sabi niya din na airlift yung mag-asawa. 6 Ang maganda dito mga kababayan, hanapin natin si Admiral. Tingnan natin ang ulo. Dahil natatabunan niya ng buhok eh. Ganyan na natin ulo oh. Saan masakit dito? Oh, eto, may bukol. Oh, confirm. 45 p.m. In airlift kasi may mga, ito sabi dito, nasa St. Luke's pa si Bangag. But sabi, i-airlift si Bangag sa Batangas Mansion. Bakit i-airlift sa Batangas Mansion? Meaning mga kababayan, kahapon, dinischarge na. Nag-aantay na lang ng discharge. Ibig sabihin, okay na siya dahil nahirapan lang sa paghinga eh. Tama itong source si Maharlika na for discharge na, tsaka okay na. Dahil hindi ka i-discharge mga kababayan kung 50-50 ka eh, kung nakaratay ka dyan. So kahit i-deny niya mga kababayan, hindi niya madi-deny na buong araw na wala siya kahapon. Ito yung mansion pala ni Zobel daw. Dami nagtagit sa akin. If may order na ang doktor. So sabi na, dahil narinig ng mga puting ahas, hindi lahat, ng PSG, ng mga staff, na nagkagulo ang Coca-Cola addict o polboronic na mag-asawa, mga kababayan, ay lumabas si Lisa Tanas na duguan o tumutulo yung dugo ayon sa ating source, mga palangga, at nagpatawag nga ng PSG para i-airlift sila papunta sa St. Luke's ayon sa ating Juting Jahas. Okay? Ang sabi nga dito, kumakalabog, sabi ganun. Kumakalabog po, sabi ganun, puro mura ang naririnig. Lumabas si Lisa Tanas, tumawag ng PSG. Tapos, Lisa Hablad, Bangag sitting on the chair na color blue. Andun din yan sa libro ni mga kababayan ha, ni Vic Rodriguez. Yung pananakit ni Lisa Marcos kay PBBM. Pinasaktan pura mga kababayan. Basahin nyo doon sa Kingmaker. Okay? Galit siguro or hirap huminga. Kita ng mga puting ahas na nakaupo siya sa upuan na ng kulay blue. Kaya Dahil nahirapan huminga. Hindi naman sinabing nawala ng hininga. Hirap lang huminga. At tandaan nyo mga kababayan, hindi po nire-resuscitate yan ha. Kapag humihinga pa, kahit pa hirap kang huminga, bigyan ka ng oxygen yan. Mas, hindi ka i-resuscitate ganyan dahil ang nire-resuscitate mga kababayan yung wala ng heartbeat at saka wala ng hindi na humihinga. nagpatawag ng emergency sa PSG para i-airlift. Sino ang sinungaling ngayon? At kailan ba umamin si Bangag Jr. na siya ay binugbog ni Lisa Tanas? Kailan ba umamin, di ba? Napilitan lang siyang lumabas kasi umiikot na sa buong mundo, okay, buong na may Pilipino, na sila ay nagjumbagan. Tapos, ang nakakatawa mga kababayan, no? Alam ni PBBM ang chika mga kababayan. Social media, hindi yan binalita sa media ha. Tapos alam niya ang chika. Pero, yung kay Kibuloy na 12 days na andun ang mga pulis may dalang baril, hindi niya alam. Wala ni isang baril. Wala ni isang teargas. Subject ng ating vlog, nagjumbagan dahil si Bangag at si Lisa ay addictus benedictus. Hindi ko sinabi na malala ang sakit niya, nag-aantay lang siya ng advice ng doktor para magpahinga o i-airlift papuntang Batangas. Hindi sinabing patay na o malapit na mamatay, di ba? Make sense naman mga kababayan. At ang sabi ni Maharlika kahapon, i-discharge siya nga, meaning okay na. Pero actually, sick talaga si Bangag. Saan siya sick? Ganyan talaga yung mga kababayan presidente. Kapag mag-shortage of breath lang ganyan, panic attack, overdose. Basta, not feeling well, airlift talaga yan sa ospital. Hindi naman katulad niya sa atin na
mag-antay pa na 50-50 bago pumunta ng ospital. Eh yan privilege yan ng presidente dahil libre yan lahat. Bayad ng tax ng bayan. Here, sa Jutak, Ang sakit daw ni PBB ang mga kababayan sa utak. the mainstream media, kasabwat, di ba? Dapat ang Correct. tanong ninyo, nagbugbugan daw kayo. Kulay blue ka at in-airlift ka. Bakit hindi niya masagot yan? Never ever aaminin ni Bangag. Ang dapat gilitisin mga kababayan talaga, nasaan siya kahapon? O kung andun lang siya sa Malacanang, sabi niya, mayroon doon siyang binabasa. May panahon ka pang magbasa na ang dami nang nasalanta, di ba? Bakit magbabasa ka talaga kahapon? Anong babasahin mo dyan? Ngayon, naglilibot ka nga dahil sabi mo ang daming nangangailangan. Bakit nag-stress ka kahapon? Yun na lang mga kababayan, di ba? Isipin nyo. Kailan ba umamin ang sick here sa Jutak si Bangag Jr. na sila ay nagsapakan? Never. Mag-e-expect Never siya ba umamin. kayo na aaminin nila na oo, nagsapakan kami ni Lisa kasi bangag na bangag kami sa pulburon? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Na kahit i-deny man nila na dinala sila sa ospital, na nagsuntukan sila dahil sa kabangagan, ay hindi nila madidinay na buong araw kahapon nawala sila. At ngayong okay na, bisi-bisihan. Sakay ulit ng helicopter dahil marami daw ang nangangailangan. Dahil kahapon, nag-rest lang. Basa-basa daw siya. Make sense ba? Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.